So ngayon pong umagang ito ay tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang mga Biblia natin sa 1 John chapter 2 verse 18 and following po. At ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ngayong umagang ito. Okay? Kala ko nandito yan na Jim. Nakita ko na may likod ko. Okay. Okay. Babasahin po natin yung verse 18 ng 1 John chapter 2 sa ating pong pag-aaral sa epistle na ito. Sabi po ni John, mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman nating huling oras na. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ngunit kayo'y pinahira ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Sinusulatan ko kayo hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo yon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan ang nagmumula sa katotohanan. Sino ang sinungaling kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ang sino mang nagkakaila sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya rin ang Ama. Manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa Anak at sa Ama. At ito ang pangako ng kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga mandaraya sa inyo. Tungkol sa inyo ang pagpahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paanong kayo'y tinuruan ito ay gayon kayo manatili sa Kanya. Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang mga salita. Ito po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ngayon po'y pag-aaralan natin. Makakaupo na po kayo. Mag-ingat sa mga scammers. Na-scam na ho ba kayo? Ano po kaya ang pakiramdam ng isang na-scam? Isa pong kapatid natin dito ang kamakailan ay na-scam. Graduation pa naman ng kanyang anak. Habang nanonood daw po sila ng graduation, merong lumapit sa kanya, nilagyan siya ng pin, laso, dito sa kanyang dibdib. Tapos, ma'am, sabi niya, kukunan ko po kayo ng picture. Bayad po ninyo, 300, ito po resibo. Pagkatapos po ng graduation, tingnan po ninyo ang picture ninyo doon sa bulletin board, ipopost ko na lang po. Nagbayad itong kapatid natin ito, nilagyan siya ng laso, ribbon dito sa dibdib, binigyan ng resibo, 300. Matapos po yung graduation, tagahanap po siya ng kanyang picture doon po sa bulletin board, kasama po ng maraming mga nanay na nag-graduate din mga anak, wala silang nakita, na-scam. Ang dami nun. Na-scam ka na ba? Ano kaya ang pakiramdam ng na-scam? Nung pong nag-aalaga pa kami ng mga sitio, mahal po kasi ang pagupit ng sitio, 500. Kaya one time, ang aking pong sinet ay nakakita ng isang advertisement. Doon po sa Facebook, na isang clipper, yung pong panggupit ng sitio. Sabi niya, 1.3. Kasi ang ganda ng advertisement, gaganunin mo lang yung clipper, nagugupit mo na yung sitio. Kaya ko yan. Sabi ko, bumili ka na. Bumili po kami ng clipper nung dumating 1.3 yung clipper. Sinubukan ko, pawis na ako, bakit hindi nagugupit ka ko? Hindi nagtutugma
yung mga ngipin. Tapos po, ang masaklap noon, okay, hindi ko na nagupit po yung Shih Tzu. Tapos si Sister Alma ay nakita niya yung binili ni Net. Ganyan-ganyan ang nabili ko, $250. Ang masaklap, sa Divisoria, $125 ang isa. Alam mo ninyo ang ginawa ko? Tuwing nakikita ko sa Facebook, yung advertisement niya, nag-comment na ako na nag-comment. Linagay ko na talagang copy-paste lang ako ng copy-paste. Sabi ko, wag kayong bibili ito. Scam ito. Hanggang yung Facebook po, binand na ako. Sobra na ang comment po. Sabi ng Facebook, sama ng loob ko, na-scam ka na ba? Ano ang pakiramdam ng na-scam? Alam niyo mga kapatid, masakit po ang ma-scam na ang purpose ay materially. Pero alam ho ba ninyo, meron ding scam na ibang scam? Yung spiritual scam. Okay? Kung mag-iingat po tayo sa mga scammers materially, mas mag-iingat po tayo sa mga scammers spiritually. Okay? Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Yung pong material scam, siguro makakalimutan mo in a while. At pag mga ilang panahon yan, makakalimutan mo na yan. Pero bagamat pag naalala mo, masama ang loob mo. Pero ang spiritual scam po ay eternal ang consequence. No? Maring marami po sa atin ay hindi aware na merong spiritual scam. Kung mag-iingat po kayo sa mga material scammers, mas mag-iingat tayo sa mga spiritual scammers. Na tinutukoy po ni John dito sa kanyang sulat na ito. Kasi totoo pong merong spiritual scammers. Tawag niya mga spiritual deceivers. Okay? Na sinabi niya dito, ito ang espiritu ng Antikristo. Bakit? Bakit tayo mag-iingat? Kasi nga po, ang consequence niyan ay eternal consequence. Hindi mo alam na i-scam ka na pala spiritually and eventually malalaman mo mali. At ang consequence niyan talagang eternal yan. Pangsawalang hanggan po yan. Now, last Sunday po ay pinalalhanan ko kayo, o 2 Sundays ago, ay pinaalalahanan ko po kayo na pag tayo ay merong fellowship na sa Diyos, ay mag-ingat po tayo doon sa mga potential dangers. Mga potential dangers na aagaw po ng ating kaligayahan, contentment sa ating fellowship sa Diyos. Kaya meron tayong responsibility, sabi ko sa inyo. Kasi meron pong mga aagaw ng ating contentment, ng ating happiness, habang tayo po ay nakikipag-fellowship sa Diyos. Now, kung kayo po ay sumasampalataya na sa Panginoong Jesucristo, ay meron na tayong fellowship sa Panginoon. Pero dapat nating ingatan ang fellowship niyan. Kasi nga po, merong mga potential na danger sign na aagaw po ng ating relasyon sa Diyos. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, grace has responsibilities. Okay? Ngayong sumasampalataya ka na sa Panginoon, kailangan mong ingatan ang iyong sarili. Okay? Sa mga potential scammers, last 2 Sundays ago, ni-remind ko kayo, isa sa mga potential scammers po ay ang attraction ng world. Okay? Yan po ang pag-iingatan natin. Yung pong pang-aakit ng sanlibutan sa atin. Okay? Yan po ang tinalakay natin. Kung gusto nating ang pag-ibig natin sa Diyos, ang devotion natin sa Diyos ay hindi nababawasan, mag-ingat tayo sa pag-ibig sa sanlibutan. Yan po ang isang potential danger. Ngayon pong umagang ito, ang titingnan naman natin ay yung pong mga spiritual deceptions. Yung pong tinatawag ni John dito na the spirit of the Antichrist. Now, yan po ang titingnan natin. Now, as believers in the Lord Jesus Christ, we must know how to detect and how to escape these spiritual
scammers. Okay? Kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, kailangan alam mo paano mo madidetect. Paano mo malalaman na ini-scam ka na pala spiritually. Nang sa ganon, pag alam mo, okay, mai-escape mo sila. Hindi mo sila kakagatin. Iiwasan mo sila. Okay? Yan po ang pag-aaralan natin. Now, tingnan po natin paano. Paano natin malalaman na merong mga potential scammers? Una, be aware that there are. Kailangan po maging aware tayo sa mga spiritual deceptions. Okay? Huwag po tayong maging bano. Okay? Tinagalog ko lang yung salitang naib. Anong naib? Bano. Okay? Huwag po tayong maging bano doon sa existence ng mga spiritual deceptions. Kasi ignorance spells defeat. Pag ikaw hindi ka aware na merong mga spiritual deceptions, spiritual deceptors, o spiritual scammers, you are already defeated. Hindi mo alam, nandyan na, dahil hindi ka aware na meron palang mga ganyan. Okay? At dahil wala kang muwang sa mga bagay na yan, ay nandyan ka na pala. Okay? Kinukunan ka pa ng picture. Okay? Tapos aasa ka pagkatapos ng graduation, titingnan mo yung picture mo sa bulletin board, wala pala. Pag hindi ka aware na yan ay spiritual scammer, you're already defeated. So the first thing you have to do is to be aware they exist. Kailangan pong aware tayo because ignorance will spell defeat. Alam mo ba niyo ang isang strategy ni Satan? Ano ang isang strategy ni Satan? Bakit marami ang natutukso niya? Ang strategy po ni Satan sa atin ay yung papaniwalain ng taong he does not exist. Maraming tao ngayon hindi naniniwala kay Satan. Lalo na sa West. Okay? That is a strategy. Pag ang isang tao hindi naniniwala sa existence ni Satan, well, madali siyang tuksohin. Tinutukso na siya ni Satan dahil hindi naman siya naniniwala na merong Satan. Okay? Kakagat siya. That is his strategy. Ganyan din po ang spiritual deceptions. Okay? Pag hindi ka aware na merong spiritual deception, na try to grab, to take away what God has given to you, patay ka. Kaya yan po ang una, be aware of spiritual deceptions. Now, sabi po ni John, spiritual deceptions are bound to happen. Talagang darating po sila. At ang pagdating po nila ay hudyat na huling oras na. Na huling panahon na. Ito po ang sabi niya sa verse 18, mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman nating huling oras na. Ang pagdating po ng mga spiritual scammers, hudyat po yan na nasa huling oras na tayo. Okay? Kaya you have to be aware. They are bound to come. Now, ano po ba ang ibig sabihin ng huling oras? Yung huling oras po dito na tinutukoy, yung huling panahon na tinutukoy dito, ito po yung panahon, panahong pagitan ng unang pagdating ng Panginoon at ng kanyang pangalawang pagdating. Okay? Ang huling panahon, huling oras, hindi po yung darating na ang Panginoon, hindi. Sa Bible po, ang huling panahon ay yung panahon na pagitan yan, dumating ang Panginoon, yung unang pagdating niya, at saka bago siya dumating yan, huling panahon yan. At yan po ay panahon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ho ba ang ginagawa natin ngayon bago dumating ang Panginoon, pinangangaral natin ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng pagliligtas? Bakit tayo nangangaral? Kasi dumating na siya nung una. At nagpakilala siya na siya ang Mesiyas, at siya ay namatay para sa ating kasalanan at nabuhay na maguli at inutusan niya ang mga alagad niya na ipangaral ang Ebanghelyo. Now,
Nung dumating ang Panginoon, nagsimula na ang huling oras. Now, matatapos po yan hanggang sa dumating siya. Nangangaral tayo ng Ebanghelyo, pero habang nangangaral tayo ng Ebanghelyo, tinuturuan po natin ang mga tao ng katotohanan, darating ang mga scammers. As we are preaching God's word, as we are evangelizing people, as we are telling people about the good news, kasabay po ng pangangaral ng Ebanghelyo, meron ding mga spiritual deceivers. Yan ang huling araw. Kaya sabi ni John, nasa huling oras na tayo. Bakit? Kasi dumating na ang Panginoon at bago siya dumating, ipangangaral natin ang Ebanghelyo at habang nangangaral tayo, meron ding ibang nangangaral. Para i-deceive nila naman ang mga tao, para hindi sila maniwala sa Ebanghelyo o kaya naniniwala na sila sa Ebanghelyo, sumasampalataya na sila sa Ebanghelyo, pero lulukuhin pa rin sila. Okay, yan po ang sinabi ni John. Okay? Okay, now, pansinin po ninyo, maging ang Panginoong Jesucristo, binanggit din po niya ang panahong tinutukoy ni John. Sabi po ng Panginoon, at sa Matthew ito yung sabi niya, at kung may sino mang magsabi sa inyo, sabi ng Panginoon nung nandito po siya sa lupa, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Kahit na Christian ka, liligaw ka pa rin yan. Sabi ng Panginoon, ha? Okay? Sabi niya, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Tingnan ninyo, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo ito. So ang pagdating po ng mga taong ito, ng mga spiritual scammers na ito, ay bahagi ng Ebanghelyong sinasampalatayan natin. Kasama ito sa warning ng Panginoon. Maniwala ka sa Ebanghelyo, pero ingatan mo ang sarili mo doon sa mga manliling lang na yan. Hindi ka lang basta naniniwala, bantayan mo ang pinaniniwalaan mo. Kasi darating silang kasama nito. Sa panahon ni John, sabi niya, nagkalat na sila. Alam nating darating ang Antikristo, sabi niya. Ngayon, sabi niya, ang dami ng mga Antikristo. Ang dami na. Kaya maging aware po tayo. In fact, habang palapit po ng palapit ang pagdating ng Panginoon, pasidhi ng pasidhi ang panlilinglang. Habang palapit ng palapit ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Dadami po ng dadami ang mga spiritual scammers. Okay? Tingnan po niyo, sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 4. Ngayon, maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Dalawang katotohanan po ang sinasabi sa talata. Una, believers can be spiritually scammed. Pansinin nyo, maging ang mga mananampalataya na, maging ang mga Kristiyano na, ay posible pa rin po silang ma-scam spiritually. Ano sabi diyan? Well, sabi niya, tatalikod sila sa pananampalataya. That's one katotohanan. Pangalawang katotohanan diyan, tatalikod sila because they were scammed and so they left the faith. Sumasampalataya na sila, pero dahil naniwala sila sa scam spiritually, iniwanan nilang faith. Ano sabi diyan? Sino? Okay? Ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Spiritual scammers. Kaya believer ka na, kung believer ka, maging aware ka. Huwag kang bano. Sabi, parang si Bishop puro magsalita. 2 oras ako nakikinig sa kanya. Okay? Huwag kang bano.
Okay? Kasi kahit na sumasampalataya ka na, the spiritual deceptors will try to get you. If you are not aware of this, delikado ka. Okay? Ignorance already spells defeat. Okay? So yun po ang unang sinasabi ni John. How do you conquer them? Be aware that there is such thing. Okay? Kailangan maging aware ka. Pangalawa, paano natin ma-detect? Be aware of their strategy. Be aware of the Antichrist strategy. Okay? Ultimately po, ang mga spiritual deceptions will come from the Antichrist. Ultimately, sila po ay manggagaling, yung mga spiritual deceptions, manggagaling po yan sa Antichrist. Now, sino po ba ang Antichrist na binabanggit sa Bible? Now, yung early church po, dahil tinanggap nila ang Ebanghelyo, ang mga alagad po, ang mga apostoles, ay winarningan na po sila ng mga apostoles na expect nila na darating ang Antikristo. Okay? Ganun po talaga, bahagi yan ng Ebanghelyo. Okay? Kaya po yung mga early church ay inanda na rin ng mga alagad sa parating ng Antikristo. At sabi pa po ng mga alagad, hindi darating ang Antikristo o hindi darating ang Panginoon hanggat hindi dumarating ang Antikristo. Okay? So, maging aware kayo, sabi niya, so darating ang Panginoon. Okay? Ito yung sa kanyang muling pagparito, darating siya. Pero bago siya dumating, darating muna ang Antikristo para linlangin yung mga tao. Okay? Para ikayatin niya yung mga tao, okay, na sumama sa kanya, na magrebelde sa Diyos. Kaalinsabay ng mabuting balita, ang Antikristo naman, kukumbinsihin niya ang mga tao, maging ang mga Kristiyano. At hindi darating ang Panginoon hanggat hindi muna siya maglalantad. Yan po. Tingnan niyo, sabi dito ni Apostol San Pablo, halimbawa, ngayon, hinihiling namin sa inyo, sabi po niya sa mga sinusulatan niyang mga Kristiyano, hinihingi namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip na para bang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, ibig sabihin, hindi darating ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, hindi ito darating malibang maunang maganap ang pagtalikod, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, talking about the Antichrist. Kasi yung mga Kristiyano noon, ay nagugulumihanan sila, baka dumating na ang Panginoon, naiwan tayo, sabi nila. So si Pablo, sabi niya, huwag kayong magulumihanan na para bagang dumating na ang Panginoon at naiwan kayo. Huwag kayong maguloon ang pag-iisip. Kasi hindi darating ang Panginoon hanggat hindi darating ang tampalasan, ang makasalanan, ang Antikristo. At hindi magkakaroon ng malaking pagtalikod. Kasi yun nga ang objective niya, tumalikod ang mga mananampalataya sa Panginoon. Yun ang attempt niya. Okay? Tapos sabi niya sa verse 4, siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay naupo sa templo ng Diyos na ipinapahayag ang kanyang sarili na Diyos. Sabi diyan, sumasalungat. Ang Antikristo, sasalungatin niya ang Diyos. Kaya Antikristo. He will oppose, he will go against Christ. Lalabanan niya ang Diyos.
Tapos sabi pa ni Pablo, hindi ba ninyo naalala na noong ako'y kasama pa ninyo, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito? Talagang winawarningan yung mga Christians about spiritual deceptions. Kaya huwag kang maging bano. Kasama yan sa sinampalatayanan mo. Okay? Kaya yan po ang aral niya. Now, ang punto ko po dito ay ito. Merong ultimate na darating na Antichrist. Ultimate. Merong ultimate talaga. Okay? Tao ito na ini-inspire ni Satan. Tao ito na i-empower ni Satan. Hindi lamang i-inspire, kundi i-empower pa ni Satan para makagawa ng mga himala. Para maniwala ang mga tao. So ultimately, darating yun. Pero sabi naman ni John, ang espiritu ng Antikristo niyan na mag-i-oppose sa Diyos, ang espiritu niyan ay dumating na. Merong ultimate na Antichrist, pero yung spirit ng Antichrist na yan, dumating na yan. Kaya nga sabi ni John, dumating na. Kaya nga dumating. Ngayon, marami ng Antikristo. Alam niyong darating ang Antikristo, pero ang espiritu ng Antikristo, dumating na. Marami ng Antikristo. Now, yan po. Ngayon, ano ang strategy niya? Kung nandito na ang espiritu ng Antikristo, anong strategy niya? Well, dalawa. Una, ilayo tayo sa aral ng mga apostoles. Yan ang unang strategy niya. Okay? Ilayo tayo sa mga aral ng apostoles. Now, ang mga apostoles po, alam natin, sila ay hinirang ng Panginoon. Hinirang sila ng Panginoon dahil sila ang magiging ambassadors ng Panginoon. I-represent nila ang Panginoon sa mga tao. Sila ang mga ngaral. Sinama sila ng Panginoon for 3 years. Nagpakilala ang Panginoon sa kanila na siya ang Mesiya, gumawa ng himala ang Panginoon sa harapan nila. At sila ang sumaksi ng kanyang pagkamatay, pagkabuhay na maguli, and after resurrection, 40 days pa nilang nakasama ang Panginoon to prove that He was the Messiah. So ang mga apostoles po ay re-represent nila ang Panginoon. Now, maalala nyo, doon po sa binasa natin doon sa 1 John chapter 1, verse 1 to 3, na ang mga karanasan po ng mga apostoles ay, ang mga karanasan nila sa Panginoon ay sinishare nila sa mga tao. Yung kanilang narinig, yung kanilang nakita, yung kanilang nahipo tungkol sa Panginoon ay ipinapahayag nila, pinapatotoo nila sa mga tao. Ang layunin nila ay upang magkaroon tayo ng fellowship sa Diyos. Di ba, naalala nyo, pinag-aralan natin yan? Okay? Now, pero itong mga antikristong ito, umalis sila doon sa mga hanay ng mga apostoles. Ibig sabihin, hindi na sila umaayon doon sa pangangaral ng mga apostoles. Ang mga apostoles po, mga kapatid, ay nagpapatutuol sila tungkol sa kanilang karanasan sa Panginoon. Nakita nila ang Panginoon, nahipo nila ang Panginoon, nakasama nila ang Panginoon, nalaman nila na siya ang Mesiyas. At siya ay may taglay ng salita ng buhay. Okay? At yun ang pinapahayag nila. Pero itong mga antikristo umalis. Dati, kasama sila ng mga alagad. Pero umalis sila sa hanay ng mga apostoles dahil hindi na sila naniniwala doon sa ipinapahayag ng mga apostoles. Kaya nga po, sabi ni John dito, sila ay humiwalay sa atin. Bagamat hindi naman talaga sila naging bahagi natin. Sapagkat kung sila ay naging bahagi natin, nanatili sana sila sa atin. Subalit ang kanilang pag-alis ay naghahayag lamang na walang sino man sa kanila ang kabilang sa atin. Now, kung sila'y hindi na umaayon sa aral ng mga apostoles, ano ang aral nila? Okay? Well, ang aral po nila ay, ang mahalaga ay knowledge. Knowledge. Ang mahalaga ay kaalaman. Okay? Hindi mahalaga ang turo ng mga apostoles tungkol sa pagkakatawang tao ng Kristo at ng kanyang bodily resurrection. Hindi mahalaga yan, sabi ng mga
antikristong ito. Hindi mahalaga ang kanyang pagkakatawang tao at yung kanyang bodily resurrection. In fact, sabi niya, that is childish. Ang mahalaga ay yung spiritual meaning ng pagkakatawang tao ng Panginoon at ng kanyang bodily resurrection. Hindi mahalaga yung event. Ang mahalaga, meaning. Okay? Mahalaga kung anong kahulugan yan. Mahalaga yan yung knowledge. Pag alam mo ang kahulugan yan, you will experience fellowship with God. Yan ang aral nila. At because ang mahalaga ay knowledge, ang tatanggap lang ng knowledge na ito, it is a secret knowledge, by the way, ay yung mga initiate. Yung initiated. Para baga sa fraternity, may dadaan ka sa initiation. Okay? Para malaman mo yung secret knowledge na yan. Okay? So, hindi nila tinatanggap yung kahalagahan ng historic Christ. Hindi nila tinatanggap yung historic faith na si Kristo ay nagkatawang tao, nakasama bilang tao, at pinatunayan na siya ang Mesiyas na galing sa Diyos. Hindi mahalaga sa mga antikristo yan. Ang mahalaga, anong meaning yan? At ituturo namin sa inyo ang meaning yan if you will join us. So ilalayo ka doon sa mga teachings ng mga apostles. Now, pag na-initiate ka, sabi nila, you can do as you please. Live how you want to live. Mabuhay ka kung anong gusto mo. Pag nalaman mo na ang secret knowledge. Yan po ang turo nila. Now, bakit po mahalaga na malaman natin na hindi tayo dapat nalalayo sa mga aral mga apostol? Well, mahalaga po yan na alam mong hindi ka umaalis sa aral ng mga apostol pag nalaman mo ang aral ng mga apostol tungkol kay Jesus Christ. Kasi ang aral ng mga apostol, yan ang maglilid sa atin sa ating fellowship sa Diyos. Naalala nyo? 1 John chapter 1 verse 3. Okay? Nasabi ni John, yung aming nakita, yung aming narinig, yung aming nahipo tungkol sa salita ng buhay ay pinapahayag namin sa inyo upang magkaroon tayo ng pakikisama sa amin at aming fellowship ay sa anak at sa ama. Mahalaga na ang pinaniniwalaan mo ay yung pinangangaral ng mga alagad kasi that will assure you of your fellowship with God. Okay. Kaya mahalaga po yan. Okay? At sinabi ni John, itong mga itinuturo ng mga antikristong ito ay misleading kasi sino ba talaga ang merong fellowship sa Diyos? Ang Diyos ay liwanag. Kaya ang sino mang nagsasabing meron siyang fellowship sa Diyos ay kailangan lumakad din sa liwanag. Pero ang sinasabi ng mga false teachers na ito, it doesn't matter how you live. As long as you have the secret knowledge. You can live as you want to live as long as you have the secret knowledge. Pero sabi ni John, that is false. That is misleading. Okay? Now, I want to be practical here. Paano mo malalaman na hindi ka na-influence ng spirit of the Antichrist? Ang spirito po ng Antichrist, ilalayo ka sa aral mga lagad. These are the tests. Una, tinutokso ka na magkasala dahil meron namang kapatawaran. That is the spirit of the Antichrist. Misleading yan. Gagawa ka ng kasalanan o tinutokso kang gumawa ng kasalanan kasi nasa isip mo, patatawarin ka naman ng Diyos. That is cheapening the grace of God. Isa pa, meron akong faith kay Jesus, pero I don't have to gather with God's people. Naniniwala ako kay Kristo, sumasampalataya ako kay Kristo, pero hindi ko kailangan makipag-gather sa mga Kristiyano. That is a violation of the Word of God. Di ba sabi ng Bible, huwag niyong kalilimutan ang pagtitipon ng mga kapatid.
Kasi dyan ka na-encourage. Diyan tinutukoy, diyan sinasabi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Diyan tayo pinalalakas sa ating paniniwala. Pero the Antichrist, the spirit of the Antichrist, sinasabi niya, pwede kang maging Kristiyano pero hindi mo kailangan ng church. How many are doing that now? Hindi nilang deceiving. Isa pang halimbawa, malaya kong gawin ang gusto ko sa Lord's Day. I don't care if it is the Lord's Day. I don't care if Sunday is the Lord's Day. And because this is my rest day, I can do as I please. Now, mga kapatid, I'm telling you this because some of you may be tempted to think like this. Na hindi mo alam, it is a spiritual deception. Okay? Okay? Kailangan pong mapagmatsyag kayo. Okay? Now, ang tanong, kung ganito, ang aral ng Antikristo, pwede kang magkasala dahil meron namang kapatawaran. Pwede kang maging Kristiyano pero pwede kang hindi makipagtipon sa mga kapwa Kristyan. Okay? Kristiyano ka pero walang kwenta ang Lord's Day because this is your rest day. Ang tanong ito, yan ba ang aral ng mga alagad? Yan ba ang mga aral ng mga alagad? Ano ba yung aral ng mga alagad? Okay? Ilalayo ka ba sa mga Kristiyano? Ang mga aral ng alagad ba ay hindi ka sasamba sa araw ng pagsamba dahil rest day mo yan? Okay? Yan ba ang aral ng mga alagad? Tingnan po ninyo aral ng mga alagad. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos at nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at ang mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Tingnan po niyo aral mga alagad. Nagpahayag daw ang biyaya ng Diyos, pero inaakay tayong talikuran natin yung ungodliness. At lumakad daw tayo sensibly, may katinuan, with godliness in this present generation. Hindi tayo hinihikayat kahit bagamat patatawarin tayo ng Diyos pag tayo nagkasala, pero hindi tayo hinihikayat na magkasala. Kundi mamuhay tayo ng may kabanalan. Yan ang aral ng mga alagad. Pero ang Antichrist, ilalayo ka sa aral ng mga apostoles. Hindi ba sabi ni John, ang nagsasabing kilala ko siya, kilala ko ang Diyos, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yan ang aral mga alagad. So ingat kayo mga kapatid. Okay? Ingat po tayo dyan. Okay? Baka yung pinaniniwalaan natin, hindi na yan ang aral ng mga alagad. At yan ay mula na sa spirit of the Antichrist. Pangalawa, strategy ng Antichrist. Ilalayo tayo sa fellowship natin sa Diyos. Hanggat maaari. Hanggat kaya niya. Ilalayo tayo sa fellowship natin sa Diyos. Tingnan po ninyo yung verse 22, sabi ni John, sino ang sinungaling? Kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Sabi niya, yun daw nagkakaila na si Kristo, na si Jesus ay siyang Kristo, yan daw ang Antikristo. Now, pansinin niyo yung kanilang pangangaral dito, ikakaila nila na si Jesus siya yung Kristo. Bakit po mahalaga yan? Bakit nila di-deny na si Jesus ang Kristo? Kasi pag dininay mo na si Jesus ang Kristo, dinideny mo na yung fundamental foundation of our faith. Di-deny mo na yan. Okay? Kasi po, pag dininay po natin na si Jesus ang Kristo, okay, it will undercut the basis of our fellowship with God.
Meron tayong fellowship sa Diyos ngayon because Jesus Christ came in the flesh. Dumating siya in the flesh, nagkatawang tao siya. Kaya tayo merong fellowship sa Diyos. Kasi, kay Christ, meron po tayong indissoluble union with God. We have fellowship with God through the death of Jesus. Now, if Jesus is not the Christ, wala tayong fellowship sa Diyos. Bakit? Walang basis. Walang pundasyon yung ating fellowship sa Diyos. Kaya ang Antichrist, i-deny niya na si Jesus ang Kristo. Ang ibig sabihin, aalisin niya yung fundamental foundation ng ating fellowship with God. Bakit? Sino ba si Kristo? Sino ba si Jesus? Di ba napag-aralan natin last week? Sa pamamagitan ng Kristo, tinanggap tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kristo, pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil siya ang ating advocate, yung ating tagapagtanggol sa Ama. At sa pamamagitan niya, sa kanyang pag-aalay, ay siya ang naging atoning sacrifice. Okay? Siya ang naging pampalubag loob. Yung paghahandog niya, yun ang pampalubag loob para maalis ang puot ng Diyos sa atin. At siya ang the righteous one. Hindi tayo matuwid. Kaya tayo tinatanggap ng Diyos bilang matuwid ay dahil ang Kristo si Jesus ang righteous one. Kaya pag dininay mo na si Jesus is the Christ, wala kang foundation. Naintindihan po natin? Kaya ang Antichrist will deny it. That Jesus is the Christ. Okay? At alam po natin, ito ang tinuturo ng mga alagad. Si Jesus na Kristo ay sinugo ng Diyos para magkaroon tayo ng fellowship sa Diyos. Okay? Kaya nga po, sa 1 John chapter 2, chapter 4, ito ang sabi ni John. Makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos sa ganitong paraan. Kasi sabi niya, huwag niyong paniniwalaan ang sino mang mangangaral. Sabi ni John. Kasi nagkalat na nga yung mga Antichrist. Kaya sabi niya, makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos sa ganitong paraan. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay dumating bilang tao ay sa Diyos. Ang bawat espiritong hindi kumikilala kay Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ay espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanlibutan na. Na umaring tanong ninyo, ano naman ito sa akin? Okay. Bakit mahalagang paniwalaan kong si Jesus, ang Kristo at siya'y nagkatawang tao? Ano ito sa akin? Well, gusto ko pong bigyan din kayo ng isa pang kahulugan ng salitang Antichrist. Ang Antichrist po ay hindi lamang niya inu-oppose si Christ, nilalabanan si Christ, hindi lamang ang ganyan na ginagawa ng Antichrist, kundi ina-assume niya na siya ang Christ. Ang ibig kong sabihin ganito, lahat ng ino-offer ni Christ, in reality, yung Antichrist offers it in appearance only. It is fake. It is a scam. Lahat po ng ibinibigay ni Kristo, ino-offer din ng Antikristo. Pero fake. Scam. Kaya mahalagang malaman mo, itong sinasampalatayan mo ay yung nagkatawang tao. Okay? Kasi po, kaya makita natin, ang Antikristo, ito sabi niya, ang Diyos kasi ganito. Sabi ng Bible, God was in Christ reconciling the world unto Himself.
Kasi binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Diyos through Christ. Okay? Pero ang Antikristo, nag-o-offer siya. Well, you don't need eternal life. You are God. Okay? You don't need God. You can be God. Yan ang turo niya. You don't need Jesus Christ. You don't need Christ. You only have to know the secret knowledge. Yan po ang sinasabi niya. Okay? Para ilayo ka sa fellowship sa Diyos. Alam mo ninyo kung ano ang temptation sa Garden of Eden? Anong temptation sa Garden of Eden? Kainin mo yung bunga, hindi ka mamamatay. Kundi mabubuksan ng mata mo. Pag nabuksan ng mata mo, magkakaroon ka ng wisdom. At magiging Diyos ka. Pag naging Diyos ka na, hindi mo na kailangan ng Diyos. Diyos mo na sarili mo. Alam mo ba ninyo yan ng Satanism? Satanism, kaya po marami din ang sumasamba kay Satanis, kay Satan. Hindi dahil magkakasungay sila, kakabuntot, o magsusuot ng cape. Alam mo kung bakit sumasamba po kay Satan yung maraming tao? Kasi ang pangako ni Satan, pag sinamba mo ko, pwede mo nang gawin ang gusto mo. That is Satanism. Yun ang temptation sa Garden of Eden. No? Kayong Antichrist, ilalayo ka sa fellowship sa Diyos, sa tunay na Diyos, by denying that Jesus is the Christ. Yun ang basis ng ating faith. Through Christ, we have fellowship with God. But the Antichrist says, you don't need God. You can be God. Do as you please. No? Yan po ang pandaraya ng Antikristo. He will tempt you to do what you want to do. Okay? Without any reference with your faith in God. Pandaraya po yan ng Diablo sa lahat ng tao. Gusto kong basahin yung Revelation. Tingnan nyo. Revelation 12. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang nandaraya sa buong daigdig, itinapon siya sa lupa, kasama ang kanyang mga anghel. Yan po ang nangyari. Kinukwento po dyan, yung nangyari nang nagkaroon po ng labanan sa langit. At ang Diablo po at ang kanyang mga anghel ay natalo. At dahil natalo sila, doon po sa langit ang gerang ito. Itinapon po ang Diablo dito sa lupa. Naghimagsik siya sa langit, pero natalo sila sa labanan, kaya itinapon sila sa lupa. At ulaan nyo, saan niya ipinagpatuloy ang kanyang rebellion? Dito sa lupa. Itinapon siya sa lupa ang Diablo, ang matandang ahas. Yung nasa Garden of Eden. Yung nagtukso kay Adan at kay Eva na pwede silang maging Diyos. Na hindi na nila kailangan ng Diyos. Nahulog siya sa lupa, tinapon siya sa lupa at dito siya nag-set ng camp. Dito po siya nag-set ng camp. At anong ginagawa niya? Nililing lang niya yung mga tao para tuksuhin silang maghimagsik din sila laban sa Diyos. Yan ang kanyang ginagawa. Anong ginagamit naman para matukso niya yung mga tao? Yung pinag-aralan natin last time. Gagamitin niya ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Okay? Yan ang gagamitin ng Diablo para dayain niya yung mga tao. Even Christians. Kaya nga sabi ni John, do not love the world. For the things in the world are not from God. They are from the Word. Kasi ang gagamitin po ng Diablo, nung siya po ay tinapon dito sa lupa, na kinukumbinsa niya yung mga taong hindi siya nag-i-exist. Okay? Ang gagamitin niya, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Attractions of the world. Ikaw naman, wala naman Diablo.
Wala naman yan. Di naman nag-i-exist yan. Lahat ng kanto ng bahay ko may krus. Sa pinto, sa pintana, sa balcony, lahat may krus. Hindi mo alam, yung diablo nasa bahay mo, hindi makalabas. Sa daming krus. Deception. The deception is, he does not exist. Pero hindi mo alam, bakit attractive ang world? Bakit kayang pasunurin ng diablo ang world? Kaya po ang utos, do not love the world. That's how to detect. Okay, now, kung ito ang paraan para ma-detect po natin ang spiritual deceptions, how do we escape them? Ito yung pangalawang bahagi ng ating message. How do we escape this? Una, if we want to escape this, or in order to escape this after detecting it, or along with detection, ito po ang gagawin natin. Be aware naman of Christ's provision for us. Okay? Maging aware naman po tayo sa provision ng Panginoon. Kasi ang ating pong Panginoon, nagbigay na siya ng provision. Okay? Para hindi po tayo ma-scam spiritually. Okay? At si John po, ni-remind niya yung children niya sa faith. At ito sabi niya, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Ano raw ang meron ang mga Christians? Anointing from the Holy One. Meron na kayong anointing from the Holy One. Now, yung pong salitang anointing dito is very interesting kasi yung pong mga false teachers are claiming that they have the secret knowledge, okay? Because they were initiated sa kanilang aral, okay? At they have secret knowledge higher than the apostles. And ito'y binibigay nila, yung anointing na ito, yung initiation nila, binibigay lamang nito doon sa mga initiated. Now, kaya very interesting yung salitang anointing dito. Para sinasabi ni John, hindi totoo yan. You already have the true anointing. Okay? Tinanggap ninyo ang true anointing. Hindi nyo kailangan ng secret knowledge to be anointed again. You have received the anointing. Kaya nga po si John, sa ibang translation, sa NEV, you no less than they are among the initiated. Na inanoint ka na. Now, ang anointing pong tinutukoy ng Panginoon dito, na ibinigay mismo ng Panginoon sa mga Kristiyano, ay yung Holy Spirit. The Holy Spirit. Yan po ang anointing na tinutukoy dito. Ang lahat ng Kristiyano, if you believe on Jesus Christ, you already have the anointing. That is the Holy Spirit. Ito sabi ng Panginoon, I will ask the Father and He will give you another helper that He may be with you forever. That is the Spirit of truth. Again, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. Sabi niya, when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. So merong ka ng anointing. Hindi mo kailangan ng secret knowledge. Okay? Now, pansinin niyo, dahil meron na tayong anointing, because we have the Holy Spirit, we already know the truth. In fact, kaya sinulat po ni John ang sulat na ito para ipaalam sa kanila at ipaalala sa kanila na alam na nila yung katotohanan. Sabi niya kasi sa 21, I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it. And because no lie comes from the truth. Yan sabi niya. Now again, practical. What does this mean to me? Anong kahulugan nito sa akin? Bakit ko pakikinggan yan? Number one, if you are a believer, you don't need secret knowledge. Okay? Hindi mo na kailangan ng secret knowledge to know God and experience God in your life. You already know the truth. Pangalawa, because you have Christ's anointing, by the way, ito pong anointing ito sa lahat ng mga Kristiyano ito. The Holy Spirit. So you don't need secret knowledge. Pangalawang katotohanan dito. Because you have this anointing, you intuitively know what belongs to our
faith. Anong ibig sabihin nun? Dahil nasa iyo na ang banal na spirito, alam mo, intuitively, ano ang laman ng iyong dapat sampalatayanan. At dahil alam mo ang dapat mong sampalatayanan, yung mga false teachings, you can identify. If you have this anointing. Kaya sabi ni John, you don't need anyone to teach you. Alam niyo yung katotohanan. Okay? Now, practical po. Now, by the way, you know the historic faith. No? If you have this anointing, alam mo kung ano ang laman ng historic faith. Yung pong pinapangaral mga alagad. Kasi po, yung mga aral mga alagad, hindi po yan myth. Hindi po yan fables. It is based on historical events. Yung pong sinasampalatayan na natin. Hindi po yan secret knowledge. It is what the Bible is talking about. Anong nangyari sa kasaysayan na gawa ng Diyos sa atin na nag-culminate through Jesus Christ. Kaya, historic faith ang tawag natin dyan. Hindi yan myth, hindi yan fable. Iyan po ay base sa mga historical events. Ngayon, now, paano natin malalaman? Ganito, sabi dyan kasi, if you are really anointed, because you need this anointing, you know the truth. No one needs to tell you the truth. Ang ibig pong sabihin yan, when you have this anointing, you have an inkling when someone says he is the Messiah. May pahiwatig, mararamdaman mo yan, pag meron nagsabing, ako ang Kristo, hindi mo kagad paniniwalaan. Okay? Pag meron nagsabi, ako ang Kristo, sumunod kayo sa akin. Ikaw, dahil meron kang anointing, magko-question ka. May pahiwatig sa'yo. Meron kang nararamdaman. Maaari mong tanong, bakit taga saan ka ba? Kasi ang alam mong pag sinabi niyang taga-Pilipinas ako, alam mo, buwaran yan. Kasi ang Kristo, taga-Jerusalem. Anong lahi mo? Pag sinabi ng lahi ko, Pilipino, German, Spanish, ganun. Ang Kristo, alam ko, ay Hudyo. Okay? So meron kang inkling, pahiwatig, he is false. If you have the anointing. Pero ang problema, pag hindi mo talaga kilala si Kristo at wala kang anointing, nako, magsasabi lang sa iyo, oy, sa Batangas, nagsalita yung Santo Niño doon, maniniwala ka. Siguro magpipill trip ka sa Batangas. O kaya sinabi, oy, naku, si Apo Iro, lumuha. Kasi noong ipinyesta siya, kulang daw yung mga sumamba. Maniniwala ka. Bakit? Hindi ka naniniwala kay Kristo. Pero doon sa mga merong anointing, meron silang inkling, pahiwatig. Pag merong nagsabi na sila ang Kristo tagapagligtas, hindi ka maniniwala. Okay. Alam mo ninyo, ngayon po sa Senado, merong senior agilang tinatawag. Napanood yan? Itong senior agilang ito, iniimbestigahan sa Senado. Nakakamangha po itong senior agilang ito kasi ang member niya 3,000 plus. Daig pa niya ako, no? Daig pa niya yung ibang mga pastor. Biro mo, nagpahayag siya raw ang Mesiya. Tapos meron siyang 3,000 plus pala. Nasabi ko 300, no? Okay. 3,000 plus na member. Okay. Iniimbestigahan siya. Nagtatanong ako, tuwing merong nagsasabing sila ang Kristo at maraming followers. Tapos kung ano-anong ginagawa nila. Nagtataka ako, paano niyang nakuha yan? Di kayo nagtataka? Paano niyang napapaniwala yung mga taong yan? No? Na pagagawan sila ng mga kahindik-hindik na mga gawain, pero ginagawa naman ng mga tao. Sabi niya, uminom kayo ng lason, iinom sila ng lason. Okay, mag-dive tayo sa ganito, magda-dive yan. Nakapagtaka, bakit sila naniniwala? Alam niyo bakit sila naniniwala? Kasi ayaw nilang maniwala sa katotohanan. Kaya po, madaling malinlang ang isang tao
Lalong-lalo na spiritual deception kasi tinatanggihan niya yung katotohanan. Ang taong ayaw niya ng katotohanan, madali siyang iligaw. Kaya po, ganyan. Basahin ko yung sa inyong talata, no? Ngunit, sabi po ni Pablo ulit, sa kanyang paglitaw, ang suwail ay magtataglay ng kapangyarihan ni Satanas. Makikita ang lahat ng uri ng huwad na himala, mga tanda at mga kababalaghan. Lilinlangin niya sa pamamagitan ng maraming uri ng pandaraya ang mga mapapahamak, mga taong ayaw umibig sa katotohanan na sana sa kanila'y makapagliligtas. Dahil dito, hahayaan na ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan, parurusahan ng lahat ng ayaw, tumanggap sa katotohanan at sa halip ay magpakasaya sa kasamaan. Hahayaan daw sila ng Diyos na madaya dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na magliligtas sana sa kanila. Ayaw nilang tanggapin kasi mas gusto raw nila na magpakasaya sa kasamaan. Yun ang dahilan. Kaya nga, pag wala kang anointing, hindi mo tinatanggap ang katotohanan, madali kang maligaw. Okay? Kaya magtataka, marami ang naliligaw ngayon. Kasi hindi nila alam ka. Pero dahil may anointing ka, hindi ba, nararamdaman, yung totoo yan. Totoo yan. Huwag kang maniwala dyan. Nararamdaman. Alam ko yung sinabi ng mga apostol. Meron kang ganon. Pero pag wala kang ganon, naku, madali kang madaya. Madali kang madaya. Naintindihan po niyo yung sinasabi ko? Okay. Now, and the last one. How will you escape it? Be vigilant in abiding in the gospel. Para po ma-detect at makatakas sa mga spiritual deceptions, okay, kailangan po nating manghawakan sa Ebanghelyo. Hindi na po natin kailangan ang bagong katuruan. Alam mo ninyo, ang isang tendency po natin, kahit na Kristiyano ka, tendency po yan ng lahat ng tao. Kaya madali silang maligaw kasi mapaghanap po sila at excited sila sa mga bagong uso at aral. Okay? Yan ang tendency natin. Kaya madali silang ma-scam. Christian na, kasi lagi silang excited sa bago. Okay? Dahil hindi sila excited sa faith nila, ang gagawin nila, maghahanap sila ng bago. Okay? Maghahanap sila ng bago. Now, pero ano po sabi ni John? Ito sabi ni John. As for you, let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. These things I have written to you concerning those who are trying to deceive you. As for you, the anointing which you receive from Him abides in you, and you have no need for anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you abide in Him. Now, pansin mo yung salitang as for you. Dalawang ulit po, sinabi ito ni John. At binabanggit niya yung as for you, 2 times niya binanggit yan, tuwing binabanggit niya yung mga antichrist. Ganito ang mga antichrist, pero sabi niya, as for you. Ganito ang gagawin nila. Ilalayo nila kayo sa Diyos. Ilalayo ka sa mga aral ng mga apostol. But as for you. Okay? Parang sinasabi ni John, okay, para malabanan mo yan, you only need to remain true to the gospel. You don't need a new truth. Di mo kailangan ng bagong katotohanan. Nasa iyo na ang katotohanan. Yung tinanggap mo nung una pa, yan pa rin ang kailangan mong sampalatayanan. Huwag kang maniniwala pag merong bagong teaching. Okay? Huwag kang ma-excite na pwede mo nang iwanan ang iyong pinaniwalaan. You don't need secret knowledge. Sabi ni John. Okay? What was from the beginning? If you abide doon sa what was from the beginning, what you have heard from the beginning, you abide in the Son and in the Father.
You don't need. We don't need new truths, mga kapatid. Okay? Hindi natin kailangan po yan. Kung mananatili raw tayo sa Ebanghelyo, sabi ni John, meron tayong fellowship sa Ama at sa Anak. Okay? Ang Holy Spirit po, hindi tayo ilalayo ng Holy Spirit kay Kristo. Tandaan niyo yan. Pag meron pong ibang espiritu na inilalayo kayo kay Kristo, hindi na po yan kay Kristo. Yan na po ang espiritu ng Antikristo. Hindi natin kailangan. Now, i-apply po natin ito. Kailangan ba natin ng mga bagong aral para makilala natin at lumalim ang ating pagkakilala sa Diyos? Do we need that? Para lumalim yung ating pagkakilala sa Diyos, kailangan ba natin ng bagong aral? Ha? Kasi po meron mga Christian, they want to attend this seminar, they want to attend this conference because they are trying to have a new experience. We don't need new truths. Well, you attend those seminar, you attend those, pero po, pag you're looking for a new truth, na baka hindi tinuturo sa church natin, o kaya new truth na meron silang nalaman, new truth, baka ma-revive ako. You don't need those things. The old truths can revive you. Dalawa pong application dito. Una, pag Kristiyano ka na, kung nais po ninyong makilala ang Diyos at si Kristo, sundin lamang ninyo ang utos ni Kristo. Sabi ni Philip sa Panginoon, kasi sabi ng Panginoon, makikilala niyo ako. Pero sabi niya, bakit kayo magpapakilala? Sabi, bakit hindi kayo magpapakilala sa buong mundo? Sabi ng Panginoon sa kanya, kung sino mang nakakaalam ng aking utos at sinusunod ko, siya ang nagmamahal sa akin. At sino mang nagmamahal sa akin, mamahalin ko rin siya at mamahalin siya ng aking Ama. At ang nagmamahal sa akin, tatahan ako sa kanya. Ipapakilala ko sa kanya ang aking sarili. Kanya po, kung gusto mong makilala si Kristo, you don't need new truth. Sundin mo ang utos ni Kristo. Makikilala mo siya. Minsan, prayer natin, Lord, I want to know you. Lumalim ako sa iyo. Pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka sumusunod sa salita niya. Paano magpapakilala sa iyo, Diyos? Yun po paraan. You don't need new truth. Anong gusto mo? Makilala sa ito. Kidlatin ka. May kukulog, tapos tatamaan ka ng kidlat, tapos maisling ka. Pag bumango, wow! What an experience. Yung ba gusto mo? Di natin kailangan yan. You only need the old truth. What is from the beginning. Ito, iba naman. Nais mo bang ma-revive sa Christian life mo? You don't need new truths. The old gospel truths. Yan pa rin kung gusto mong ma-revive sa iyong faith. You dig the old gospel truth and drink from them. I want to tell you something that I have experienced regarding this. 2 years ago, I had a spiritual crisis. Nung pong ginagawa itong building natin ito, nagkaroon ako ng spiritual crisis. Parang wala na akong vision. Parang ang vision ko na lang noon, patapos na lang ito. Pagkatapos po noon ay, pag napatapos na ito, maghahanap na lang, magtuturo na lang ako kapalit ko. O ikaw na yung papalit sa akin. Ikaw na ang pastor ngayon, resign na ako. Hanggang doon na lang ako. Parang ibig sabihin, hanggang matapos na lang ito. Wala na akong vision. Tapos po, alam mo ninyo, during that time, anong dapat kong malaman? Lord, ibalik mo sa akin yung passion. Balik mo sa akin yung dati ko naraman. Di ba, naglast ako din ng 30 years. Naglast ako ng 30 years at everyday nare-renew yung aking faith. Kaya ako naglilingkod siya. Lord, parang kailangan ko pa ng bagong revelation. Parang gano'n. Until alam mo ninyo, I was listening to a pastor. Ito pong pastor na ito ay si Martin Lloyd-Jones. He was preaching. 1955 preaching niya. And he was teaching about revival. Naalala niyo, nag-series ako ng revival during pandemic ba yan? Kasi yun ang ginamit ng Diyos para i-revive ako. No? At ang sabi ni Martin Lloyd-Jones,
You don't need new truths. Go back to the old truths. Tapos, ang ginamit niyang illustration, si Isaac. Si Isaac, sabi niya, nung mangailangan sila ng tubig para sa kanyang mga hayop at saka sambahayan, hinukay lang niya yung dating mga balong hinukay ni Abraham na tatay niya. Hinukay niya at kasi iniisip niya, inaasahan niya na mayroong mga tubig doon. Kaya hinukay na lang niya. Yun ang illustration niya. Nasabi niya, you don't need new truths. Hukayin mo lang yung dating balon. The old truths. Yung sinasabi ng Bible tungkol sa ginawa ng Diyos through Jesus Christ. Yung death, yung resurrection ni Christ, kung ano ang kahulugan ng mga ginawa ni Christ na yun. And then, you drink from them. Alam mo ninyo, pasalamat po kayo sa Diyos. Hindi po ako nadaya. Alam niyo, pag nadaya ako, wala na ako dito. Nag-Canada na siguro ko. Nag-retire na ako maaga. Doon ko nalaman, I don't need new truths. I only have to take what I have believed before. Kaya kayo, you don't need new truths. Isa pong spiritual deception, you are always looking for something new. Pero ang totoo, you already have it. Eh, sabi po ng Bible, as for the old paths, sabi ni Jeremiah, itanong mo yung dating daan. Doon ako ni Elitoriano yun eh. Itanong mo yung dating daan. Doon ka lumakad. Dating daan. Kaya pumunta na kayo sa dating daan. Totoo yan. Hindi yung doong dating daan sa Bible talaga. At sabi pa ng Bible, isang utos sa mga Hudyo, do not move the boundaries which your fathers have planted. Huwag daw nating, utos sa mga Hudyo, huwag niyong alisin yung mga boundaries na itinatag ng inyong mga ninuno. Ang ibig sabihin yun, tayo, hahanapin lang natin yung boundary. Huwag nating i-move. Ibig sabihin i-move, yung hahanap ka na ibang teaching para magkaroon ka ng malalim na karanasan. Because that will be spiritual deception. Okay? Sino po dito malapit na kayong ma-deceive? Kasi naghahanap kayo ng new truth. Because you want to have new experience. Ilang taon na kayong Christian, pero pansinin nyo, baby pa rin kayo. O kaya, yung excitement ng iba parang wala sa inyo. Parang kailangan ko ng ibang turo. Parang ayoko na yung tinuturo sa church natin. Alam mo ninyo, pag ano yung isip nyo, it is granted. No? It is granted that you know what we are talking about. You know the gospel. But if you do not know the gospel, pag hindi nyo alam ang katotohanan ng ebanghelyo, talagang maghahanap kayo. Okay? Kaya ang dapat mong gawin is talagang know the gospel. Know Jesus Christ. Pero pag ikaw, matagal ka ng Christian at alam mo ang doctrine pero hindi mo siniseryoso yan. At ngayon dahil hindi mo siniseryoso ang iyong pananampalataya, at hindi ka excited sa iyong faith, kaya naghahanap ka pa ng iba, that is spiritual deception. It will bound to happen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Mga kapatid, maging aware po tayo sa mga spiritual deceptions. Tingnan po ninyo mga pinaniniwalaan ninyo. Baka po meron kayong pinaniniwalaan na hindi na base sa mga tinuturo ng mga alagad. At iniisip nyo, meron kayong better knowledge. Tingnan nyo yung mga better knowledge nyo kung hinilalapit kayo sa Diyos o hindi. Pag hindi po kayo inilalapit sa church, hindi kayo inilalapit sa Panginoon, maybe that is spiritual deception. Okay? Inuulit ko, meron pong mga Christian, they think they can believe in God without being involved in the church. They can believe in Jesus Christ, but they want to do whatever they please. At meron silang better idea. Better idea to how to live the Christian life. Pag yung practice na yan, paniniwala yung linalayo ko sa Diyos, that is spiritual deception.
Aming Amang Diyos, salamat po sa iyo dahil kasama sa ebanghelyong tinatanggap namin ay merong paalalang ingatan namin ito. Salamat po na kumpleto na po kami kay Kristo. Wala na kaming hahanapin pa kundi nasa amin na ang buong katotohanan ni Kristo. Ang kailangan na lang namin ay hukayin ito, uminom sa pamamagitan ng Espiritu, sa biyayang nasa amin kay Kristo. Panalangin ko po na ingatan namin ang aming mga sarili sa mga spiritual deceptions na naglalayo sa amin sa Diyos, mga false beliefs, mga false hopes, na nag-iisip na maaaring iniisip na we know something better. O Diyos, winawaksi po namin ang mga kaisipang ito na naglalayo sa amin sa church, sa fellowship, na naglalayo sa amin sa Diyos. Winawaksi po namin ito dahil ito ang maglalayo sa amin sa iyo. Pinapanalangin ko po yung aking mga kapatid na narito ngayon na wag po silang padaya by thinking they need new truths. They need new knowledge. Ang panalangin ko, pagkauhawan nila ang dating katotohanan kay Kristo. Pagkauhawan nila ito. Mag-spend sila ng time to study, to meditate, to worship you according to the truths that we already know in Christ. And you will increase our experience of God. Kaya I pray na ito po ang gawin namin. Mga kapatid, if you are now holding something sa hindi totoo, in the name of Jesus Christ, resist mo yan, kapatid. You repent. Kung ito nakasagi sa isip mo ito, you repent. Okay. Ngayon, gusto ko rin pong kausapin ng sino mang ayaw mong tanggapin si Kristo. Warning kita, kapatid. Dadayain ka ng kaaway. Pag tinatanggihan mo patuloy si Kristo sa iyong buhay, madali kang madaya. Madali kang iligaw. Kaya kung ako sa iyo, kilalaan mo si Kristo. Makikita mo ang katotohanan at malalaman mo ang mga huwad. Yan ang payo ko sa iyo, kapatid.